So guys, meron pong kumakalat na video ngayon, viral po ito mga sangkay. Ito po ay si Vice President Sara Duterte kung saan nasa isang interview at sinasabi mga sangkay na nagkalat. Well, alamin po natin. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? So, eto nga po, pag-usapan po natin. Alamin po natin itong kumakalat na isang video mga sangkay tungkol po kay Vice President Sara Duterte. Kasi, makikita po sa video na mukhang nauutal at meron pong mga sinasabi doon si VP Sara na parang hindi niyo ma-imagine kung paano po siya naging mga sangkay. Naging lawyer, naging isang vice president. Well, tingnan po natin. Anyway, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.5 million subscribers na. Road to 2 million subscribers. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Ito na nga po mga sangkay. Tingnan po natin. Ito yung video. Ayan. Ayon po dito, napamura pa yung nag-post mga sangkay. So articulate, sabi po dito. Ngayon, eto, panoorin po natin. Would you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for Why? Ba't ganun? people to start clapping because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. Why? Oh, why? Ba't ganun, no? Would you just give us ulitin your natin, guys. Ito, ulitin natin, thoughts on the State of the Nation address? So, sabi dito mga sangkay, bigyan mo kami ng inyong opinion, ng inyong kung ano ang inyong masasabi tungkol sa State of the Nation address. So, ito yung sagot niya mga sangkay. At mapapansin natin dito yung sagot niya na parang, alam niyo yung pang high school. Mas okay pa nga po yung pang high school kasi 'di ba? Kapag ka mayroon pong SONA, isa po yan sa assignment ng mga estudyante. Pagbalik nilang pag-resume mga sangkay, pagbalik ng klase, pag-uusapan kaagad ano ang naintindihan sa SONA. So, tingnan nyo mga sangkay, parang high school yung datingan dito ng mga sagutan ni VP Sara. Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of Nagets ba mga sangkay? Ulitin nga natin. the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers Ano daw? in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took Ayun na. Ang bira yung part na to. Ulitin natin. I think the reason why it took a long time for people. What the? Tapos siya po yung ating Vice President. Nakaka-turn off kung ganito po yung wala lang mga sanggay. Kasi ito pwede naman niyang elaborate lang po dito ano yung SONA. Ano ang dapat marinig sa SONA.
Ano ba talaga ang meron sa SONA? Satisfied ka ba sa SONA? Di ba mga sangkay? Alam nyo, malayong malayo po talaga. Pakinggan nyo yung mga interview ni PBBM, mga sangkay, kung paano po siya sumagot. Talagang pang-presidente po yun. Ito, pwede nang pang-mayor. Pwede na pang-mayor, mga sangkay. Pero pang-presidente, syempre, kailangan mong humarap niyan sa mga leader ng ibang bansa. Tapos kung ganito ka sumagot, ano mangyayari doon? Pagtatawanan yung Pilipinas niyan. Lalong-lalo na kapag bumibisita ka sa isang bansa, mga makakausap mo dyan, hindi lamang po yung matataas na opisyal ng isang bansa, makakausap mo yung mga businessmen. 'Di ba? Kailangan mo ibida yung bansa natin. Then, paano mo ibibida yung bansa po natin kung siguro, pwedeng magtagalog na lang siya. Tapos may mag-i-interpret, mga sangkay. Para hindi po mas nakakatawa. Kasi pag pinilit na English, parang Manny Pacquiao yung datingan eh. People to start clapping because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. Would you just Na-stress ako. Ngayon, basahin po natin yung mga komento dito ng mga kababayan po natin. Eto. Sabi ng nag-comment dito, sabi nitong Carlos, mas bangag pa yata to kaysa kay Marcos. Ito naman, see a doctor, please. Pambira. Ewan ko kasi, anong nangyari kay VP Sara, no? Ba't ganun siya sumagot sa mga katanungan, mga sangkay, na parang, alam mo yun, hindi mo ma-imagine kung paano mga sangkay na itawid niya yung pagiging vice presidente. Actually, di pa naman itatawid, mga sangkay, kasi ano pa rin tayo ngayon eh. Kumbaga, ongoing pa yung kanilang pagiging opisyal. Sabi dito ng isang nag-comment din, yan ang gustong maging presidente? O, di ba? Itong ganitong klaseng tanong, sobrang niyan, mga sangkay, mga makahulugan yan. Very tawag doon. Yung tanong, mga sangkay, na parang, teka lang, gusto mo maging presidente, tapos ganyan ka sumagot? Paano na lang? Diyos mio marimar. Ito naman, pambansang baliw, yung panatiko. Ano daw? Yung panatiko niya, pambansang tanga. Balik sa kinder. Pambira. Kaya pala ayaw ni Digong tumakbong presidente ito. Malayo talaga. Kung kumpara po natin kay former President Rodrigo Duterte, the way magsalita si PRRD, kahit po, ma-joke yung si PRRD, pero mga sangkay, pag nagsalita po yun, mga sangkay, di ba? Talagang, malaman eh. Ito, ewan ko ano nangyari. Ewan from the very beginning until the end. Abogada yan. Talino niya, di ba? Yun nga, mga sangkay, di ba abogada siya? Paano nga siya naging abogada? May naalala tuloy ako, mga sangkay. Naalala nyo ba yung kalaban ni PBBM before? Yung tumakbong presidente? Medyo hawig eh. Medyo hawig, guys. Ito pa. If symptoms persist, consult your doctor. Simso Bobita. No sense. Malayo talaga. Well, ano po ang inyong opinion? Kayo ba ay natuwa, mga sangkay? Eto, panoorin ulit natin. give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially,
the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. Bahala kayo dyan. Comment down below anong inyong opinion, mga sangkay. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.